So, magandang hapon po sa bawat isa. So, kamusta po kayo? I hope na maayos po ang bawat isa. So, sa oras po na ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at ang verse po natin na ating pag-aaralan sa oras na ito ay matatagpuan po natin sa Matthew chapter 25 Matthew chapter 6 verse 25 to 34. So before we start and before we study the Word of God, so let's seek His presence. Tayo po muna ay manalangin. Father God, maraming pong salamat sa oras na ito. Lord, we pray, O God, that you will give us, Lord, knowledge, wisdom, and understanding, that as we study your Word, O God, Lord, continue, O God, to teach us, to correct us, to rebuke us, and to encourage us, Father God. Lord, I pray, Lord, na patuloy mo, Lord, palalimin, Lord, ang pananampalataya ng bawat isa at sa gitna, Lord, ng pagsubok na aming nararanasan, Father God. Lord, I pray, Lord God, Lord, na hindi matitinag ang pananampalataya ng bawat isa, bagkus lalong lalalim, Lord God, ang aming relasyon sa iyo, Father God. Lord, whatever the works of the enemy, we cancel, Lord God, and we destroy it, O God. Right now, O God, we pray, O God, Lord, sa banal na Espiritu, Father God, Lord, na magbibigay sa amin, Father God, ng karunungan upang sa aming pag-aaral, Father God. Lord, ito po ay aming lanamnamin ng bawat salita, Father God, isa sa puso, isa sa isip, at isa sa buhay. Salamat po. We praise your name and we magnify your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So, magandang hapon pong muli sa bawat isa. So, ako po ito, si Sister Bell, o baka nakalimutan niyo yung pangalan ko, joke lang. So, let's open up our Bible sa book of Matthew chapter 25 rather, hanggang 34. So, basahin ko po mga kapatid. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mababagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani, kayo'y nagtitipon sa bangan. Gayunman ay pinapakain sila ng iyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Verse 28. At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paanong sumisibol ang bulaklak sa parang. Hindi sila humahabi, hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakaringal ang mga damit niya. Kung ang damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin o daramitin, sapagkat ang mga bagay na ito ay kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumungkitan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas, saka ninyo ito harapin kapag ito ay dumating na. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Amen po ba? So, napakaganda po mga kapatid ng message ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, no? Ang mensahe pong ito ay isa sa mga verse na alam ko na favorite natin, no? Lalo na tayong mga taga True Life. Bakit? Kasi dito sa verse na ito talaga yung laging paulit-ulit na itinuturo po sa atin ng ating vision keeper, no, ni Tatay Jim, no, itong Matthew 6:33, no. Mga kapatid, alam nyo, sa panahon ngayon ay talaga naman po na napakasarap na
na i-meditate po ang chapter na ito, ang verse na ito. Kasi bakit? Kasi it is a reminder to us, mga kapatid, na lalo't higit po sa pinagdaraanan po ng bansa natin sa panahon na ito, na halos kung isipin po natin yung pandemic ay mahigit na pong 1 taon. At dahil po sa pandemic na ito, talaga pong unang-una bumagsak po yung ekonomiya ng bansa. Marami pong naapektuhan kasi bakit? Unang-una, maraming nawalan ng trabaho, marami pong nagsara na business, lumaki ang utang natin sa ibang bansa. Bakit? Kasi dahil nga po sa pandemic, ayan, kinailangan natin na bumili ng mga gamot. At ngayon nga po, di ba po, ah, ang ating bansa ay nakautang para naman po sa vaccine. So kung iisipin po natin, no, na ang laki po talaga ng naging pagbabago po sa buhay ng bawat isa, at alam ko na kahit yung pinakasimpleng mamamayan sa bansa na ito ay talaga pong naapektuhan. Kung isipin nyo, dati malaya tayong gawin yung gusto natin, pero ngayon talagang nalilimitahan na talaga tayo. Kasi bakit? Unang-una, kailangan tayo mag-wear ng face mask, tapos ngayon mandatory na din ang face shield. So kung titingnan po natin, hindi na tayo basta-basta pwedeng makalabas, hindi basta-basta ang gathering, miski nga po ang yung mga religious activities, di ba, bawal. So napakalaki po talaga ng epekto sa bawat isa, no? Sabi nga po, ito na yung tinatawag ng the new normal. At isa ako bilang isang magulang, isang bagay din ako na nalungkot sa pangyayaring ito is yung sa mga bata. Kung maalala natin, kami yung mga batang 90s, talagang sobrang na-enjoy namin yung kabataan namin, no? Talagang masasabi ko talaga na talagang napakasaya noong kabataan namin. Kasi marami kaming na-explore ba, unlike ngayon na because of pandemic, na yung mga bata talagang nasa loob lang sila talaga ng bahay, na hindi nila na-enjoy yung kanilang kabataan. Pero wala tayong magagawa kasi we have to submit, no, sa ating government, ano. Ang point ko lamang dito, mga kapatid, is hindi na siya, yung panahon natin ngayon ay iba na, no. Dahil sa pandemic, no, malaki po yung naging pagbabago. So balik po tayo sa topic na atin pong pinag-aaralan. Isa po sa mga binigyan na emphasize po dito sa verse na ito is it is all about worry. Anong sabi po dito ng Panginoon? Na hindi po dapat tayong mabalisa. Ang sabi po dito, kung mapapansin po natin, mga kapatid, sa Bible, napakadami pong beses na sinabi ng Panginoon, do not worry, do not worry. Kaya ito po yung sinasabi sa atin ng Panginoon sa oras na ito. Kapatid, huwag kang mag-alala, huwag kang mabagabag, at huwag kang mabahala. Alam niyo, mga kapatid, sabi ko nga kanina, hindi natin alam kung hanggang kailan ito. Pero tatandaan natin, mga kapatid, na may Diyos tayo na hindi tayo pababayaan, ano. Minsan kasi kung isipin natin, no, paano yung araw ng bukas. Kasi kung isipin mo, talaga pong sa panahon po ngayon, talagang kailangan talaga madiskarte po tayo. Kailangan po dito po talaga makikita yung kung paano po tayo dumiskarte sa buhay. Kasi bakit? Tulad niyan, walang trabaho, bagsak ang ekonomiya ng bansa. So kung mapapansin po natin, no, marami po talaga ang mga nag-shift ng career. So marami pong, ako isang bagay din na masasabi ko, maraming ang naging online seller. At isa na po ako diyan, no. Kasi bakit? Kasi ang bawat isa po talaga kailangan dumiskarte. Kasi nga po, may pamilya po tayo na umaasa po sa atin. Pero sa kabutihan po talaga ng Panginoon, alam nyo, ang Panginoon kasi yan kumikilos sa buhay ng bawat isa talaga, eh. No, kanya-kanya yung ibinigay sa atin na talento ng Panginoon. Ako,
I'm so blessed kasi binigyan na ako ng Panginoon ng favor na makapagtinda-tinda online. Sila pastor at sila pastora naman, they are blessed, no? Dahil ang lahat ng kanilang itinatanim ay nagiging maayos, no? Kumbaga po, ang Panginoon talaga ay may kanya-kanyang kaparaanan to provide us sa panahong ito, no? Kumbaga, iba't iba man yung sitwasyon natin, pero may kanya-kanyang way si God kung papaano niya ipadala sa atin yung kanyang provision. Amen po ba? So, yun, number one na gusto ko po na huwag niyo pong kakalimutan mga kapatid na hindi po tayo dapat mapagabag. Kahit po ano man sitwasyon natin pinagdaraanan sa panahon ngayon ng pandemic, hindi dapat tayo mag-alala, hindi dapat tayo mapagabag sa pagkain, sa inumin o sa pananamit natin pong gagamitin dahil mas mahalaga ang buhay, mas mahalaga ang katawan, no? Dapat po mga kapatid, no, lagi nating tatandaan, no, na doon po dapat tayo nakatingin sa positive side ng buhay. Hindi po tayo dapat doon nakatingin sa kung ano yung wala tayo. Dapat doon tayo laging nakatingin sa kung ano yung meron tayo na binigay sa atin ng Panginoon. No, mga kapatid, alam nyo, hindi naman tayo mamamatay pag hindi tayo kumain ng isang araw, di ba? O, kumbaga, ang point ko lang po dito mga kapatid, no, hindi tayo dapat malulungkot kapag ito lang yung pagkain natin, itlog, ito lang yung tanghalian natin, ito lang, ganyan. Dapat po mga kapatid, ano man yan, pagpasalamatan mo yan. Kasi bakit? Pasalamat ka, ikaw nakakakain ka. May mga tao nasa ospital, no, yung mga may mga karamdaman, kahit anong gusto nilang kumain, hindi sila nakakakain. Bakit wala po silang gana, no? Dapat mga kapatid, no, matuto tayong i-appreciate kung ano yung meron tayo, no, sa pagising natin sa umaga. Pagpasalamat tayo kay Lord na nagising tayo, na nakakahinga tayo ng maayos, no, kasi bakit may mga tao po na nasa ospital na kailangan pa nila ng mga machine para lang sila ay makakahinga. So, ayun po mga kapatid, gusto ko po na ma-realize natin na hindi po tayo dapat nakatingin sa mga bagay na wala tayo. Dapat doon tayo nakafocus sa mga bagay na mayroon tayo, na hindi dapat tayo mapagabag. Dapat lahat ng mga bagay, entrust natin sa Panginoon. Lahat ng bagay ay ipagpasalamat natin sa Panginoon. Ano po yung isang sinabi dito? Huwag daw tayong mabalisa sa pagkain, sa inumin, at sa damit, no? Minsan, alam niyo, isa yan pala napansin ko, may mga tao na, ay, wala akong damit, ay, wala akong isusuot, ganyan. Pero buksan mo yung cabinet, napakadaming damit ng mga kapatidan, mababagsakan ka pa. Ano pong ibig sabihin mga kapatid na, yun nga po mga kapatid, na mas mahalaga yung magkaroon tayo ng magandang kalusugan. Anin mo yung magandang damit kung hindi mo naman siya maisusuot. Kailangan mga kapatid, pasalamatan natin na tayo malakas. Hindi lahat ng tao ay malakas, ang iba may mga karamdaman. Kaya po, isang bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon na dapat matuto po tayong i-appreciate kung ano yung meron tayo, patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Sabi po dito, verse 26, basta ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik, ni nag-aani, o ni nagtitipon sa bangan. Diba? Sabi nga po dito, o sabi nga, in example dito ng Panginoon, yung ibon. Ano bang ginagawa ng ibon? Ano bang halaga ng ibon? No? Kung isipin nyo, ano lang naman sila, pa lipat-lipat, pa tweet-tweet, ganyan. Pero tingnan nyo mga kapatid, hindi sila pinababayaan ng Diyos. Nagtatrabaho ba yan? Hindi naman. So, wala lang. Easy-easy lang yung buhay. Ano po yung ibig sabihin ng Panginoon dito? Na kung nga po, mga kapatid, yung ibon, hindi pinababayaan ng Panginoon, pinapakain, how much more pa na ikaw, na ginawa niya, na kamukha niya, kawangis niya, no, how much more ikaw pa, no, sa palagay mo hindi ka
Hindi ka gagabayan ng Diyos? Sa palagay mo, pababayaan ka ng Diyos? Mga kapatid, no, isang bagay na dapat po natin yan na tatandaan na mahalaga po tayo. Mahalaga po tayo sa Diyos. Kung nga po yung ipon ay binigyan niya ng halaga, how much more na ikaw pa na nagtapat na naglilingkod sa Kanya. Definitely, hindi ka pababayaan ng Panginoon na ikaw ay magugutuman. Amen? Sabi pa sabi dito, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang kabalisan? So ano pong sabi dito sa verse 27? Wala pong magagawa ang worry. No, hindi po yan maka-add ng buhay sa atin. Ano po yung pwede pang magawa sa atin ng worry? Pwede pa po yung makasubtract. Bakit? Alam niyo po mga kapatid, ang stress ay ano po yan, hindi po yan tama na maranasan ng tao. Kasi bakit? Pag na-stress ang tao, ano pong susunod dyan? Madidepress. At ano po yung, pag na-depress na yung tao, so hindi na po yan makakapag-isip ng tama. No? Kasi bakit? Hindi na yan kumakain, hindi na yan umiinom, hindi na yan natutulog. So ano yung possible po na pwedeng mangyari sa kanya? Pwede niya na makagawa ng isang bagay na hindi kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, tandaan po natin na hindi po nais ng Panginoon na tayo po ay mabalisa. No? Hindi po iyan makabuti sa atin kung hindi makasama pa po yan. Hindi yan makapagpahaba ng buhay natin kung hindi makabawas pa yan sa ating buhay. Hindi iyan magbigay ng kaligayahan sa atin kung hindi magbigay pa yan ng hindi magandang epekto sa ating buhay. Verse 28, anong sabi dito? Bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagpapagal ni humahabi. Ngunit sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon na hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagamat siya ay napakaringal ng kanyang ang mga damit niya. So, ang ibig sabihin dito na ang bawat isa, mga kapatid, no, ay unique. Unique tayo sa bawat isa. No? Iba't iba po tayo mga kapatid ng sitwasyon. Pero, si God ay may kanya-kanyang kaparaanan to bless us. Kung isipin nyo, mga kapatid, si Solomon, pinakamayaman yan sa buong mundo. Pero, ano po yung sabi dito? Kahit gaano pa siya kayaman, hindi niya nasuot, hindi matutumbasan ng ganda ng damit na ibinigay ng Diyos sa mga bulaklak compare sa damit ni Solomon. Ano sabi doon? Na hindi po, kahit si Solomon ay hindi niya naisuot ang ganong kaganda. So, it represent only the uniqueness of each and every one of us na may kanya-kanya po na kaparaanan ng Diyos to bless us. May kanya-kanyang kaparaanan ng Diyos na upang iparamdam sa atin or iparana sa atin mga kapatid ang kanyang pagkilos, ang kanyang paggalaw at kung papaano niya ibigay sa atin ang mga pagpapala. Iba't iba po tayo ng sitwasyon at iba't ibang kaparaanan ng Panginoon. Pero ito po yung tatandaan nyo, pantay-pantay po tayo at ang lahat po ay binibigay ng Diyos according sa kanyang pangangailangan, according sa mga needs po. Kaya alam nyo, napakatalino po talaga ng Panginoon. Kaya po dapat tanging gagawin lamang po natin talaga is to truly depend and truly trust on God alone. So sabi po dito, kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan ay dinaramitan ng Diyos, kayo pa kaya? So isipin nyo, so una, kinumpare ang ibon, sumunod ang mga bulaklak, at ngayon naman ay damo. Kung isipin nyo sa tatlong na ito, sino yung masasabi natin hindi mahalaga? Sino? Diba yung damo? Isipin mo, ang damo, ano bang ginagawa sa damo? Binubunot? Meron bang nagtanim ng damo? Diba? Wala naman. So, except yung Bermuda grass. So, ibig sabihin yung literal na damo, diba yung iba nga naiinis sa damo kasi lalo na kapag may tanim sila, binubunot talaga yung mga damo na yan. Kasi bakit? Kasi pinapatay nila yung mga tanim. So, kung isipin nyo,
ganun ang pagmamahal ni God. Minsan, may mga tao tayo na kung ituring natin, no, ayan, masamang damo yan. Anong ibig sabihin pag masamang damo? Pag sinabi po na masamang damo ang isang tao, anong ibig sabihin? Para bang walang halaga, walang kwenta, mainam pa mawala na, ganyan. No, ano po yung ibig sabihin ni God dito? Ang point ni God dito na yung mga tao na itinuturing na ng iba na parang walang saysay ang buhay, walang kwenta ang buhay, pero sa Panginoon, po, mahalaga. No, kahit sa ibang tao, parang walang saysay ang buhay mo, parang wala kang bilang, pero sa Panginoon pala ay you are so precious, no? Kaya po mga kapatid, no, kung isipin nyo, grabe po mga kapatid ang kabutihan, grabe ang faithfulness, grabe ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya bakit mo pa maisipan talaga na mag-worry? Kasi bakit kung ang ibon, kung ang bulaklak, kung ang damo ay hindi pinababayaan ng Panginoon, how much more na ikaw, uulitin ko, how much more na ikaw, na ginawa niya, nakawangis niya, na ikaw, na pinili niya, na ikaw, na naglilingkod sa Kanya. Paano ka mapapabayaan ng Diyos? Paano mo naiisip na mag-worry pa? Mga kapatid, this message is mga kapatid, wag po nating kakalimutan, at kahit matapos po ang preaching na ito, I want you to meditate this to meditate this verse, no, kahit mamayang gabi, no. Pag-aralan mo, kasi ako ay naniniwala na marami pa na gustong ipahayag si God sa buhay mo. Marami pang fresh revelation na gustong i-reveal si God sa buhay mo. Sabi po dito, kayo pa kaya kay liit ng pananalig nyo sa Kanya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, napakalungkot ng linya na ito. Bakit? Kasi minsan kasi, no, parang madali pa tayong magtiwala sa tao. No, sabi sa commercial, in just 7 days, bumili ka nito, puputi ka. Ikaw naman, nagkukumarat ka, kahit mamahalin, bibilihan ka. Kasi bakit 7 days lang daw, puputi ka. Diba? O sabi dito, pag mo to, no, pagka ginamit mo tong shampoo na to, in just 7 days, soft and silky ang iyong buhok, mahaba, ganyan. Ikaw naman, palit ka agad ng shampoo, no? Minsan, no, ang dali nating magtiwala sa tao, sa mga commercial, sa mga ganyan. Pero minsan, parang ang hirap sa atin na paniwalaan ang salita ng Diyos. Mga kapatid, alam nyo, sabi nga po sa Biblia, mawawala ang langit at lupa, pero hindi ni isa man sa salita ng Diyos ang hindi matutupad. Mga kapatid, wag nating baliwalain ang salita ng Panginoon, no? Wag nating hayaan na masabihan tayo na maliit yung ating pananampalataya. Mga kapatid, we have to trust on God. We have to depend on God. Kailangan yung pananampalataya natin, no, i-exercise natin yan, gawin natin yan, no, na hindi dapat tayo mas maniwala sa sinasabi ng isa, dapat mas maniwala tayo sa sinasabi ng Diyos, no, na kahit dapat firm tayo mga kapatid, dapat hindi tayo matitinag, dapat hindi tayo nababago ng sitwasyon, dapat kahit ano yung mangyari, naka-hold pa rin tayo sa salita ng Diyos, at doon pa rin tayo magde-depend, na we will not be shaken, hindi tayo madaling ma-move, kung hindi ang trust natin at ang focus natin ay sa Panginoon lamang. Mga kapatid, tatandaan niyo po iyan. Sabi po dito, verse 31, kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin o daramitin. Verse 32, sapagkat ang bagay na ito ay kinahumalingan ng mga tao na walang pananalig sa Diyos. O yan mga kapatid, very clear, sinabi ng Panginoon na ito palang mga tao na nagwo-worry sa kanilang kakainin, sa kanilang iinumin o sa kanilang daramitin, ay mga taong walang pananampalataya. Mga kapatid, huwag po nating hayaan na mabilang ka or makasama ka sa mga taong walang pananampalataya. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, no, let's meditate, let's ask God for forgiveness kung sa buhay mo minsan dumating yung ikaw ay nabalisa, ikaw ay
or right now, kung ikaw ay feeling mo na nagwo-worry ka, nababalisa ka para sa araw ng bukas, para sa iyong mga bayarin sa susunod na araw, kung ano pa man, sa ano pa man mga bagay, right now, ask for forgiveness to God, na hindi mo dapat dalhin yan. You have to give it to God. You have to entrust it to God. Hindi kalooban ng Panginoon na mahirapan ka. Hindi kalooban ng Panginoon na makaramdam ka ng kabigatan. Dahil ang gusto ni God na mabuhay tayo ng tulad ng mga ibon, malaya, worry-free. No, na ang gusto lang ni God, mabuhay tayo ng masaya, ng mapayapa, no? Kaya po mga kapatid, right now, kung ano man yung mga worry na yan na nararamdaman mo or naiisip mo, ibigay mo yan mga kapatid sa Panginoon. No, we have to exercise our faith. Sabi po dito, alam ng Diyos na alam ng iyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Very clear mga kapatid. God is a all-knowing God. No, alam ni Lord yan, pangangailangan mo. Alam niya yan. No? At may mga bagay pa nga na hindi mo pa alam na alam na ng Diyos. Kaya bakit mo poproblemahin yan? Ang gusto ng Panginoon, no, ay i-entrust mo yan sa Kanya. Na manampalataya ka sa Diyos. Ipag-pray mo yan kapatid. No, tandaan mo na ang Diyos hindi ka pababayaan, na ang Diyos ay lagi nandiyan para tulungan tayo. Ang sabi po dito, verse 33 mga kapatid, ito po yung key verse po natin. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat na pagharian kayo ng Diyos at mamuhay kayo ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng iyong kailangan. Very clear mga kapatid. Isa lamang ang solusyon sa lahat ng ating pinagdadaanan. Ano po yung sabi dito? Seek God. Seek God. Live in righteousness. Ano pong sabi dito mga kapatid? Na kung gusto natin talaga na yung buhay natin, tayo ay mamuhay ng maligaya, tayo ay mamuhay ng worry-free sa buhay natin. Ano yung dapat natin gawin? Hanapin po natin, let's seek the presence of God. Wala po tayong dapat gawin kung hindi hanapin lamang ang Panginoon at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Ano pong ibig sabihin ng seek God? No, basahin po natin yung salita ng Diyos. No, hanapin natin ang Diyos sa buhay natin. No, nasa buhay natin wala po tayong ibang kakapitan, wala po tayong ibang tatakbuhan kung hindi ang Diyos lamang. No, let's seek the presence of God. Meditate God's word. No, lapit tayo sa pastor natin, no, para encourage us. Lapit tayo sa pastor natin upang tayo magpakorek. Lapit tayo sa pastor natin upang tayo magpag-guide. Lapit tayo sa pastor natin upang tayo magpaturo, upang sa gayon tayo ay makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Saliksikin natin ang Biblia. No, let's meditate the word of God and let's live in righteousness. No, lahat ng pinag-aaralan natin, lahat ng itinuturo sa atin, isabuhay po natin. Our life will be happy. Our life will be worry-free. Amen po ba mga kapatid? No, tandaan po natin mga kapatid, no, ang nais po ng Panginoon, ulit-ulitin ko at hindi ako mapapagod. Ang nais ng Diyos ay mamuhay tayo ng maligaya, mamuhay tayo ng masagana, mamuhay tayo ng worry-free, at maging maligaya tayo, enjoy talaga natin yung buhay. No, paano natin magagawa ang lahat ng ito? Seek natin ang presence ni God. Dapat mag-depend tayo sa Kanya, mag-hold on tayo sa Kanyang mga salita. Wala tayong dapat tatakbuhan at idedependan sa buhay natin maliban sa Panginoon lamang. Tandaan po natin mga kapatid na alam ng Diyos, ulitin ko mga kapatid, alam ng Diyos ano ang ating pangangailangan. Alam niya, hindi pa man natin sinasabi, alam na ng Diyos, kaya hindi natin mga kapatid kailangang mabalisa. Ano pong sabi dito? Verse 34,
Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating na, sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Mga kapatid, very simple. God's grace is enough for us. Sapat ang biyaya ng Panginoon sa pang-araw-araw natin pangangailangan. Ulit, sapat ang biyaya ng Panginoon sa pang-araw-araw natin pang-araw-araw nating pamumuhay. Hindi natin dapat problemahin yung mga araw na dadating. Ang kailangan po natin, mga kapatid, is our full reliance on God. He is our great provider. He is our source. Sapat ang biyaya sa pang-araw-araw nating pangangailangan. His grace is sufficient. His grace is enough sa bawat araw na dumadating sa ating buhay. Hindi tayo pababayaan ng Diyos, lalo na tayong naglilingkod sa Kanya. Mga kapatid, walang anak ng Diyos ang pinabayaan. Tatandaan niyo po yan na kahit anong pagsubok ang pinagdadaanan natin ngayon, kahit gaano pa katagal ang pandemic na yan, wala po tayong dapat katakutan. Pag tayo ay namumuhay sa salita ng Diyos, tayo namumuhay sa Kanyang kalooban, mga kapatid, guaranteed po yan 101%. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Matuto lamang po tayong i-appreciate kung ano yung mga bagay na binigay niya sa atin. Matuto lamang po tayong magpasalamat sa mga biyaya na ipinagkakaloob niya sa atin. Matuto lamang tayo na napasalamatan ang lahat ng mayroon tayo. Mga kapatid, huwag po tayong mabahala. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Huwag tayong mag-aalala. May Diyos tayo na nakakaalam ng lahat ng ating pangangailangan. All we have to do is to depend on Him alone. Trust God, seek God, and live in righteousness. God's grace is sufficient. God's grace is enough. He is our ultimate source. He is our great provider. Amen and amen. Marami pong salamat sa pakikinig. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Salamat po sa salita, Lord, na iyong binahagi sa amin, Father God. Thank you, Lord, for always reminding us, oh God, to depend on you, to trust on you. Lord, salamat, Lord, dahil muli mo, Lord, pinaalala sa bawat isa na hindi kami dapat mabalisa. Hindi dapat kami mag-alala sa mga araw na darating sapagkat, Lord, sapat ang biyaya mo sa bawat araw, oh God. Lord, na ang dapat lamang namin gawin, Lord, ay hanapin ka sa aming buhay, Lord, at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Maraming pong salamat. I pray, O God, na patuloy niyo pong ingatan at gabayan ng bawat isa. Protect us and cover us. Ilayo niyo po kami sa anumang gawa ng kaaway, O God. Patuloy bigyan ng magandang kalusugan. Patuloy, Lord, lumalim sa aming pananampalataya. We praise you and we magnify you, O God. In Jesus' mighty name we pray. Everybody will say, Amen and Amen. So, magandang hapon po muli sa inyong lahat. I hope na may natutunan ng bawat isa, and I encourage each and everyone na mamayang gabi, mga kapatid, balikan niyo po itong pinag-aralan natin dahil naniniwala ako na marami pang gustong ipahayag sa inyo ang Panginoon. Amen. So, maraming salamat and God bless you all. Shalom.